intensyon para sa pasasalamat ni na Philip and Lina Marzon and family, Elizabeth Ignacio, Manuel Jose Lasala, Almonguera and Galera family, Medinacila Benitez, Said family, Mariano family, Dantes and Salas family, Villanueva and Santiago family, Reynaldo and Rita Sakdalan and family. Gayon din para sa agarang pagaling sa karamdaman ni Christian and Arian Villaverde. Gayon din para sa mapayapang paglalakbay ni Sister Portia Franco. Gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Domingo, Martina, Beato, Policronia, Fructuso, Emeteria, Loretta, Antonio, Flora, Teodoro, Kylie Bryan, Arcesia, Alberto, Aquilino, Susan, Sabel, Marina, Luis, Roberto, Ben, Maria Belen, Rezalino, Leonela, Renerio, Miguelita, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayon ipinagdiriwang ang ikawalong araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Jonathan Caballero, OAR. Magsitayo po ang lahat.
joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold thee, born the King of angels. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa pagsisimula natin ang bagong taon, muli nating inialay sa Panginoon ang ating sarili at kinikilala ang ating kahinaan. Humingi tayo ng awa at kapatawaran sa ating mga kasalanan upang simulan ng taon ng malinis ang puso at bukas sa pagpapala ng Diyos. Panginoon, may mga sandali kaming nagkulang sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, may mga sandaling kaming pinili ang takot kaysa magpagtitiwala sa iyo at nag-alinlangan sa iyong mga pangako. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, may mga sandaling kaming hindi naglingkod ng tapat at hindi naging pagpapala sa iba. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tangan ng awa ng Diyos at halimbawa ni Maria, ang ina ng Diyos, magtiwala tayo sa kabila ng anumang hamon, kanyang iniingatan at pinagpapalang ating buhay, patawarin niya ang ating mga kasalanan, at gawing bagong simula ang taong ito para sa atin at dalhin tayo nawa sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinatulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sila sa mata namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nalaganis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
makasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalanangan. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay. Kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae,
at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapalad, masaya at maningning na bagong taon sa ating lahat. Ito ang ating panalangin sa papasok na bagong taon, naway ipagkaloob sana ng Diyos sa atin. Naway ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos ng kasaganahan, ang Diyos ng kapayapaan, ay magbigay saysay at muling direksyon sa ating buhay sa papasok na taong ito. Paalam at salamat 2025 at buong pag-asa nating salubungin
ang taong 2026. Alam ko po marami sa atin ang nagtatanong o nag-iisip, magiging maganda kaya ang bagong taon? Gaya ng taong-taong ating iniisip. No? O tinatanong, magiging maginhawa ba ang taong ito? Papalarin na ba? Gagaan na ba ang buhay? Alam niyo, sa paghahangad nating maging mapalad ang darating na taon, marami tayong ginagawa, no? O gumagawa tayo ng kung ano-anong paraan, no? Para pumasok ang swerte. Nariyan na lamang ang pagbuo ng 12 prutas na bilog. Siguro naman, marami sa inyo, sa inyong mga lamesa ay merong mga prutas na bilog. No? Hindi ko alam kung 12. Basta may bilog. No? Nariyan ang, ewan ko, kung meron kayo niyan, kung meron man, pengi. No? Tikoy o malagkit. No? Para mas malagkit ang kapit ng swerte. Nariyan ang, eto, anyway, kanina, nagtitingin-tingin ako pero parang laos na ito. Nagsuot ng polka dots, no? Yung bilog-bilog. No? Kasi pag nagsuot ka yan, tatawanan ka na. No? Kasi lumang-luma na yan, utang na loob. At saka mali. No? Bakit? Polka dots bilog, puro bariya. Dapat magsuot ka, puro papel. Di ba? Magsuot ka ng damit na puro papel. Para sigurado, yun naman pala gusto mo ng swerte bakit pa tinipid mo ng bariya? Anyway, no? Kasama na po yan. No? Pero nung bata kami, bata ako, kikita ko yan. Susunod na ganyan. Nariyan ang, well, sana nga, pinakikinggan natin ang panawagan ng ating mga local government, no? Sa mga paputok. No? Dahil, well, nagpapaputok dahil sa iniisip na ito'y pangtaboy ng malas o masasamang espiritu, pero sa katotohanan, mali. Hindi, no? Lalong ang lumalapit ang malas, no? Lalong lumalapit ang ang kapahamakan, masamang espiritu. Ilang kita nyo na lamang, no? Yung headline, mga nakarang araw, yung bata, no? Sikat ang tondo. Dahil doon, no? Anyway, ewan ko kung natututo nga yung lahat yan. Anyway. May payo pa nga akong natanggap, no? Tungkol sa paghahanda, no? Para hindi malasin ang pagpasok ng bagong taon. Pakitandaan ninyo, ha? Well, sabi lang naman sa akin to. Una is, huwag mong isali sa handa ang bilog na prutas na may itim na buto. Tulad ng pakwan, chiko, ayan. Kaya kung kayo may prutas na bilog at may butong itim, kung ayaw ng malas, padala nyo dito para kami sasalo ng malas. No? So, akin na yung pakwan na yan, akin na yung chiko na yan. Pangalawa, huwag ka ring maganda ng ice cream. Bakit? Para di matunaw ang swerte, patay. Sabi ko, ito pa naman yung pinabili kong dessert. Ako, yari. No? So, gusto ko pa naman sa ice cream yung tunaw. Ewan kung may naganda sa inyo. Kung meron man, kung naniniwala ka dyan na padala nyo dito, kami na lang malasin. So, pangatlo, huwag maghanda ng ulam na galing sa hayop na may 4 na paa. Ayan. Gaya ng baboy, baka, kambing. Bakit? Para hindi tumakbo ang swerte. Pang-apat, no? Huwag ding maganda ng isda o lamang dagat. Bakit? Para hindi malunod ang swerte. Panglima, huwag maghanda ng may pakpak. Tulad ng manok, para hindi lumipad ang swerte. In short, ano ang sinasabi ng payong ito sa akin? Huwag ka na lang maganda. Matulog ka na lang. Para masaya ang bagong taon. No? Anyway. No?
Well, sabi ko nga, lahat gagawin natin para pumasok ang swerte. Pero itong pakinggan natin mabuti, no? Malinaw ang paalala ng ating pananampalataya, ng ating kapalaran sa bagong taon ay nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos. Ang tunay na kinabukasan ay inuhubog ng matapat na pagsunod sa kanyang kalooban at sa kanyang salita. Kung ating pong pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, sa unang pagbasa, no? Sa aklat ng bilang, no? Sa pagbubukas ng taon, ano ang unang inaalok ng salita ng Diyos? Hindi pamahiin. No, napakaganda. Hindi pamahiin, kundi pagpapala. Ang pakaganda ng sinabi dito, no? Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. No? Pagningningin ka nawa ng Panginoon ng kanyang mukha. Ano yung pong ibig sabihin nito? Anong pinapaalala ng unang pagbasa? No? Pinapaalala nito sa atin na ang tunay na seguridad ng buhay ay ang katotohanang nakatingin ang Diyos sa atin at iniingatan niya tayo. Yan po ang seguridad ng buhay. Kaya nga po, siguro ang practical na hamon dito sa atin ay simulan natin ang taon sa pananalangin, hindi sa pamahiin. Napakagandang paalala. Sabi nga nung nabasa ko sa Facebook, no? Huwag mong simulan ang taon ng tumatalon. Simulan mo ang taong nakaluhod, manalangin. Tama. Tama. Sino sa inyong tatalon para tumangkat? Eh, ginawa ko na yan. Hindi nga nagkatotoo eh. So, taon-taon ginagawa ko yun eh. So, wala. So, kaya naniniwala pa ba kayo doon? Hindi na. Labo na yun. Kundi ang gawin nyo is lumuhod. Oo. At manalangin. Kaya nga dito, no? So, tama-tama. Tanungin natin ang ating pagtatapos ng taon at pagpasok ng taon, tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba, ikaw ba, tayo ba ay naging pagpapala ng Diyos sa iba ngayong nakaraang taon? No? At kung hindi man, o kung naging pagpapala tayo ng nakaraang taon, ipagpatuloy natin sa bagong taon. At pag hindi tayo naging pagpapala ng lilisang bagong taon, sana sa bagong taon, ito po ang ating maging commitment, resolution. No? Tayo'y maging pagpapala ng Diyos sa iba. Yan po ay sa unang pagbasa. Sa pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, ano ang sinabi ni San Pablo? Hindi na kayo alipin, kundi anak. No? So, pinikap ko lamang po yung linya. No? Ano ibig sabihin yun? Hindi tayo alipin ng kapalaran. Hindi po tayo alipin ng swerte o malas. No? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng wedding. No? Kundi tayo yung mga anak ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Hindi nakasalalay doon ang ating kinabukasan. Merong Diyos na gumagalaw. Merong Diyos na nagpapatakbo. Merong may Diyos na nagbibigay direksyon. Kaya napakalaga po nito. No? Kaya nga hindi natin makikipagsapalaran. Kaya nga sabi nga nila, wala pong salitang luck, buenas, no? Sa Diyos. Ang salitang ginagamit is grasya. Everything is grace. Everything is grace. Napakalawak po niyan. Na kahit hindi maganda yung nangyayari, everything is still grace. Kasi out of that, merong merong mga lalabas. No? Magiging parang pintuan niya na sinara, merong mabubuksang bago. Parang bintanang sinara, merong mabubuksan ng bago. So, ganun po. Kaya nga, everything is grace. Kaya nga dito, no, ang pinaka-practical na tugon natin sa pangalawang pagbasa ay harapin natin ang 2016. Hindi, 2016. 2026 pala. Okay, para bumabalik ako. No? 2026. 2026, no? Bilang hindi taong nakakatakot,
kundi bilang mga anak na nagtitiwala sa Ama. At ito po, another practical na bagay. Kapag may problema, sana wag mo kagad tayong sumuko. May Diyos tayong Ama na handang umalalay sa atin. Ayan po yung sa pangalawang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Napakaganda rin. No? Sa unang araw ng taon, ibinibigay sa atin ng simbahan ang mahal na Birheng Maria bilang huwaran. Si Maria, anong napakagandang paalala dito, hindi siya umasa sa kasiguraduhan ng mundo, kundi siya ay nagtiwala sa Diyos. No? Kaya nga, isa sa mga napakagandang nabanggit sa Ebanghelyo is eto, no? Kanilang yung sinabi sa kanya, no? ng anghel, o yung narinig niya sa mga tao, sa anghel, no? Kanya pong iningatan at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito sa kanyang puso. No? So, ibig sabihin, hindi niya tinanong, hindi niya question o hinamon yung mga narinig niya, kundi pinagbulay-bulayan niya. No? Napakaganda po. No? Napakaganda ng ano na yan, no? Na ibig sabihin. No? Kaya nga sa mga mangyayari sa buhay, imbes na tayo, well, siguro yung initial reaction natin, magagalit, maiinis, o whatever. No? Pero sandali, no? Magbulay-bulay muna. No? Daanin natin sa pagninilay. Huwag doon sa padalos-dalos na aksyon o gawa. No? Kaya nga sa unang araw ng taon, no? Ipinagdiriwang natin ang ngayon, no? Yung Vigil Mass ng Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Alam niyo, ayon po sa yumaong Pope Francis, no? Sabi niya, ang pagiging ina ng Diyos ang pinakamahalagang titulo ni Maria. Sapagkat sa pamamagitan niya, niyakap ng Diyos ang ating pagkatao. So napakaganda. Dahil dito, ang Diyos ay naging malapit sa tao, tulad ng isang anak sa kanyang ina. Ano ibig sabihin nun? Nung ang Diyos, no, ay pumasok, no, sa katawan ng tao, yung tao na yun, no? Itong tao, tayo, no? Ay naging bahagi na ng Diyos. So napakaganda. Napakagandang paglalarawan. No? At bilang ina ng Diyos at ating ina, minamahal at inaalagaan niya tayo tulad ng pagmamahal sa kanyang anak. Kaya nga po lumapit tayo lagi sa ating Inang Maria upang ialay natin ang ating mga panalangin, mga plano at pangarap sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, sa pagpasok ng bagong taon, tularan natin po ang ating mahal na ina, matutong makinig, magnilay, at magtiwala kahit hindi malinaw ang bukas. Gaya niya, kumapit tayo sa mga pangako ng Panginoon dahil ang Diyos ay hindi nagbabago sa mundong pabago-bago. Ang kanyang kabutihan ay laging totoo at tapat. So ano pong idudulot sa atin ang bagong taon? Hindi natin alam. Ngunit ang malinaw na katotohanan ay kapag dumating na ang bagong taon, naroroon na ang Diyos. Tayo maghahanda pa lamang. Sasalubungin pa lamang natin ang bagong taon, pero nandun na ang Diyos. Napakaganda. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng uri ng banta sa buhay, pandemic man yan, pandemya man yan, mga digmaan o kalamidad, o sa kabila ng lahat ng takot at kawalang katiyakan, ang paalala sa atin is magtiwala pa rin at patuloy magtiwala sa Diyos dahil nang nagkatawang tao ang Diyos, kasama na natin ang Diyos. Kaya sana at tayo rin, no? Walang bibitim, walang iwanan, magsama-sama together. At tulad ng ating mahal na ina, ingatan at pagnilayan lagi natin ang lahat ng mga mangyayari sa ating puso.
Doon muna, bago niyo idaan sa ibang paraan. Dito muna, dito muna. Yun po kasi yung pinakamagandang paraan. At least doon, napraprocess ka agad eh. Kaya nga yun, napakaganda. No? So kung ikaw ay medyo impulsive na tao, sana itong taon ito, maalala mo itong paalala ng ating Panginoon at ating mahal na ina. No? Ingatan at pagnilayan ang lahat ng mga bagay-bagay na darating, no? Ang haharapin sa ating puso. No? At tandaan natin, titignan tayo ni Jesus ng may pagmamahal at pagpapalain ang ating bagong taon ng lahat ng biyayang kailangan natin upang harapin ang mga hamon at pagsubok na darating. Ganap na handa na ang Diyos na yakapin ang ating marurupok na buhay ng Kanyang walang hanggang pag-ibig. At sa ganitong katiyakan, maaari nating harapin ang bagong taon ng may bukas palad na pag-asa at magaan na puso. Puspos ng pag-asa, puspos ng pagmamahal, puspos ng kapanatagan, at puspos ng pagpapala. Simulan natin ang bagong taon sa pag-iisip na ipagkakaloob ng ating Panginoon ang Kanyang mapagpalang biyaya. Pasukin natin ang bagong taon, dala ang paninindigan o panata, isang bagong simula para sa isang bagong taon. So napakaganda. Isang bagong simula para sa isang bagong taon. At para sa ating lahat na nakaramdam na hindi tayo nakapagbigay o hindi sapat ang ating nagawa para sa Diyos, para sa ating mga mahal sa buhay at para sa iba, noong itong taong isasara, no? Huwag mag-alala sapagkat meron pang isang buong taon muli sa ating harapan upang magmahal muli, magbigay muli, maghatid muli ng pag-asa at magtayo ng isang komunidad, isang lipunan, isang pamilya, isang simbahan na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan at pagkakaisa. Muli, mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Maligayang pagditing 2026. Naway kahabagan at pagpalain tayo ng Poong Jesus Nazareno. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat, sabay-sabay payag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos Ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hinirang ng Diyos Ama ang mahal na Birheng Maria bilang daluyan ng kanyang biyaya upang maging lubusang ganap ang kanyang pagkikinaig at pagtubos sa sangkatauhan. Idalangin nating tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagsisikap, tularan ang dalisay na katapatan at pagkamasunuri ng Ina ng Diyos. Sa bawat panalangin ang itutugon, Ama, sa pamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, patatagin at pagyabungin mo kaming iyong simbahan tungo sa kababaang loob, pagkamasunurin at katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, gawin mong marapat
na tagapagdala ng Diyos ang lahat ng lingkod bayan sa kanilang pag-aalay ng sarili sa iyo at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao habang aming sinisimulan ang panibagong taon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pagkakakilanlan bilang mga ampon mo sa kabilang paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, yakapin mo ang iyong sa iyong piling ang aming mga yumao sa pamamagitan ni Maria, ang aming mapagmahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, hipuin mo ang aming puso't diwa, ang aming buong pagkatao upang ang lahat ng aming mga desisyon at gawain sa panibagong taon na ito ay maging pagtutulad kay Maria, ang ina ng Diyos at amin ding ina sa diwa ng pag-aampon mo sa amin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Radiant beams from the
Jesus, Lord, at thy word. Jesus, Lord, at thy Manalangin kayo mga kapatid, o mga ating paghahain ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagmula at nagkakaroon ng kaganapan ng lahat sa dakilang kapistang ito ni Maria, na ina ng Diyos mong, anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Taas sa Diyos inyong mga puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga angel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, na buo ang langit at lupa, na kadakilaan mo, Sana, Sana sa kaitaasan, Sana, Sana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, Sana sa kaitaasan, Sana, Sana sa kaitaasan, Sana, Sana sa kaitaasan, Sana, Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namamataya iyong anak, mabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mamayag sana. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni San Agustin, Santa Monica, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santa Magdalena de Gasaki, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan nitong iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pahing, ang ngalan mo mapasahin, ang kaharian mo sundin, ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa lahat kasalanan sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Kayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Peace, peace. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Itinanong mo sa akin kung ano ang gusto mo, upang mapaligaya ang aking Pasko. Bakit mo pa kaya kailangan sabihin sa akin yan? Para naman kasi hindi mo pa ang aking araw-araw ay iyong na iniba. Mula pa noong ikaw ay aking nakilala.
Inasayaw ang ikot ng aking munting mundo. Binigyan ng dahilan ang bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap iyong pinalitan. Binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan. Dahil alam ko, ikaw ay katabi ko lamang. At sa tuwing pagsikat at pagbuhok ng araw, nagsisimula at nagwawakas sa salita, ikaw kaya mo na itanong kung ano pa sa akin ang kulang. Dahil bawat araw kasama ka ay Pasko, walang hanggan. Magsitayo nga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang pasasalamat. Sa pagtatapos po ng taong 2025, tama no? Taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat na naging bahagi ng buhay at misyon ng ating parokya. Dumating po kami dito noong July 2025. Bagamat ilang buwan pa lamang po ang aming pananatili, malayo pa ang ating lalakbayin bilang isang pamayanan, isang lokal na simbahan. Ngunit nagpapasalamat kami sa Panginoon at sa inyong lahat dahil sama-sama nating nairaos ang taong ito. Gaya ng aking pong nabanggit, marami pa tayong haharapin at umaasa kami, Father Julius, si Father Arnel, baka hinahanap nyo, siya po ay nasa Visayas pa kasi di ba, anniversary nila ng kanilang pagiging pari, 25. So, yung isang pari ay nandun sa Visayas, sa Antique po, kaya ganun po. Kaya nandun pa siya ngayon. Anyway, kasama po naman natin siya lagi sa ating gawain. Gaya na aking nabanggit, marami pa tayong haharapin at umaasa kami na patuloy po tayong magkakasama sa paglilingkod. Lubos po namin pinapasalamatan ang ating Transitional Parish Pastoral Council at Finance Council sa kanilang tapat na paggabay, maingat na pamamahala at walang sawang paglilingkod para sa ikabubuti ng ating pamayanang Kristiyano. Pinapasalamatan at pinapahalagahan din natin ang lahat ng ministries at organizations
lalong-lalo na po ang mga liturgical ministries, mga lay ministers, lectors, commentators, altar servers, choir, greeters and collectors, ang ating social media ministry, ang ating Mother Butler Guild. Maraming salamat po sa inyo pong dedikasyon, oras at talento na naging daan upang maging maayos, makabuluhan at buhay ang bawat pagdiriwang ng ating banal na misa. Taus-puso rin po tayong naming pinapasalamatan ang ating office staff at lahat ng parish personnel and volunteers sa kanilang tahimik, ngunit napakahalagang serbisyo na nagpapatuloy sa maayos sa pagtakbo mga gawain sa ating parokya araw-araw. At hindi rin po namin makakalimutan ang ating mga sponsors, ang ating mga benefactors, ang inyo pong kabutihang friends ng Our Lady of Peace and Good Voyage, ang inyo pong kabutihang loob at bukas na palad na suporta ay tunay na biyaya at malaking tulong sa pagpapatuloy ng misyon ng ating parokya. At siyempre, higit sa lahat, kayo pong aming ginigiliw na mga parishioners, churchgoers, ang inyong pong patuloy na pakikibahagi, panalangin at pagmamahal sa simbahan ay nagbibigay buhay, sigla at saysay sa ating parokya. Naway ang darating na bagong taon ay maghatid sa atin ng lahat ng kapayapaan, pag-asa at masaganang biyaya. No? Kami po, si Father Julius, si Father Arnel, Father Jonathan ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko pa rin at mapagpalang bagong taon. Naway patuloy tayong gabayan at pagpalain ng Panginoon at ang mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at pag-isahin sa pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod sa darating na bagong taon. Maraming salamat at pagpapalang bagong taon sa inyong lahat. Dagdag po natin ay schedule natin bukas. No? So alam ko yung iba sa inyo ay mapupuyat. No? Kaya ang ating mga misa po ay sa hapon na lang. No? Alas 5 at 6:30. No? Nagsimba na ako ngayon eh. Well, wala namang problema kung magsisimba ka uli bukas eh. So, pwede naman po yun. So, ayan, pakitake. No? And after that, ayun na po, babalik na ho tayo sa regular programming nating ng ating gawain. Kasi malapit na rin nung magtapos yung Christmas season sa linggo ng Ipapaniya. No? So, ayan. So, maraming salamat. Magsitayo na po. No? So, yung mga bata ninyo, yung mga paputok, sana ho ay maiwasan natin. Awitin po natin ang salve. Salve Regina, Mater misericordiae, pitatus cedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimanum vade. Ea ergo, advocata nostra, illius tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
ut Deo efficiamur commissionibus Christi. Almighty and eternal God, who through the power of the Holy Spirit prepared the body and soul of the Virgin Mother Mary to become a worthy dwelling place for your Son, grant that we will rejoice in her memory, may through her intercession be freed from present dangers and from eternal death. O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us in the same Spirit to know what is right and always to rejoice in His consolation. Grant us, we ask you, Almighty God, who rejoice in the devout memory of our Holy Father Augustine, that we may be assured of salvation and under his protection, and with your help, we ask this through Christ our Lord. Amen. Joseph, Fili David, noliti mere, aci pere Maria, congiugem tua, codeni mini anatumes, de Spiritus Sanctus est, pari et totem filium, et vocavis nome Deus Iesus. Ora pro nobis beatius Ut dignissiamur consinibus Christi. Grant us, O Lord, through the merits of Saint Joseph, the spouse of your most holy mother, that we may be helped in what we cannot obtain by our own power, we may be given through his intercession. Graciously accept, we ask you, Lord, the prayers of your church, that having overcome all adversities and errors, she may serve you in complete freedom. Almighty and eternal God, source of salvation for all who believe, hear us as we seek the help of your mercy for your sick children, so that after their health have been restored, they may give you thanks in your church. O God, who led our forefathers through the Red Sea and brought them forth from the deep water, singing the praise of your name, we humbly ask you that you protect your children on their journey now, save them from dangers, give them a firm hope, and the strength of your peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo. magsiyuko samantalang iginagawa ng pagpapala, ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kaniyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig at pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy New Year! Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa aking
lumikha kapag ikaw